Magandang araw mga mare. So ngayon hindi po ako masyadong busy. At dahil nga araw-araw na akong pansit kanton at bili sa labas, naumay na ata ang tiyan ko. At meron naman palang manok dito sa rep. So pagluluto ko na rin ang mga kasama ko sa bahay. Ayan, magchi-chicken curry. Pakistani style po ang lola nyo ngayong araw. Mula ho kasi nang umuwi si Taba sa Pakistan, wala ho talaga akong kaoras-oras para magluto. Kaya kung alinhang ho yung mabilis, na lang ang kinakain ko. Pansit canton, noodles, o kaya naman ay magpapabili ako sa mga kasama ko dito sa bahay sa baba ng luto ng pagkain. Pero kadalasan ho talaga ay kape tinapay lang. So ayan na nga, hinahanda ko na yung mga ingredients. Kapag nga pala ako nag-chicken curry, nilalagyan ko ng kasoy. Ewan ko, iba yung lasa niya. Hindi ko naman kinakain ng pagkain nila, pero pag nagluluto ako ng curry nila, nilalagyan ko talaga ng kasoy. Iba yung blend ng kanyang gravy. Lux gravy. Chef yarn. Kaya ang sisti ko ng araw na ito, nagluluto ako pero pabalik-balik pa rin ho ako sa kwarto para silipin. Kailangan ko kasing tingnan kung mayroong mga bagong message ng kliyente. O yan, i-grind ko lang po yung mga spices na aking sinangag. Panay overtime kasi sila, kaya naawa naman ako gabi na darating at tapos magluluto pa sila. Kaya pagluto ko sila ng food nila, today's. Tapos niyan, ihanda ko na rin yung aking uulamin. So, for my ulam naman is hita ng manok. Matagal-tagal akong hindi nakakain ng karne. Barbecue mix nga yan ng mamasita para mabilisan. Wala naman akong ihawan, electric grill lang, pero pwede na yun. Basta grill, pwede na yun. Makakain lang ako ng matinong pagkain. At 10 araw na ho akong hindi kumakain talaga ng ayos. Dahil nga, iba yung oras ng Pakistan at dito sa Malaysia. So, talagang ako talaga yung gumagawa. At ayan nga, habang nagluluto ako, umulan. Pampapresko ng panahon. Tapos, habang nagluluto, silip ng trabaho, nagsaing na nga rin ako habang nakasalang yung mga ulam na niluluto ko. Isa't kalahating gatang lang nga ho yan para saktong-sakto lang sa akin ngayong tanghali at saka sa hapunan. Kasi lagi akong napapanisa ng kanin kasi napakasipag ko talagang kumain. Ay, ewan ko po ba dito sa tiyan ko. Ayaw na ayaw ng pagkain. Kape lang, masaya na siya. Ayan, sinalang ko na yung kanin. At waiting na ako ng aking ulam. Dalawa yan, isa sa tanghali, isa sa gabi. Inumpisahan ko na nga rin iluto yung kanilang ulam. So, tudagisa ng sibuyas. Normally ho, ang sibuyas nila ay pinapag-golden brown nila. Pero dahil sa dudurugin ko naman yan mamaya, so hindi ko na siya ipapa-brown. Nilagay ko na yung kamatis. Hinalo ko na rin dyan yung bawang, di nyo lang nakita. Tapos nilipat ko na nga siya sa malaking kawali kasi hindi siya kasya. Tapos yan, lagay na ako ng 1,000 nilang spices para may lasa. Hindi ko alam talaga kung anong lasa niyan kasi tagaluto lang ho ako talaga. So, mekos-mekos tayo dyan. Mekos-mekos lang. Hanggang sa lumambot na siya. Ilalagyan ko yan ng konting tubig para mabilis siyang lumambot. Tapos, madurog talaga siya. So, hindi mo na makikita yung sibuyas at saka kamatis. Wala na silang hitsura. Hindi mo na makikita ang kanilang mga fest kasi ayaw nga nila niyan. Saka mas maganda talaga kasi yung itsura ng gravy niya kapag pinong-pino yung kanyang mga ingredients. Isusunod na natin dyan yung manok, mekos-mekos uli, hanggang lumambot na siya. Saka ko ilalagay yung gravy na grinain ko kanina, yung mixture ng kasoy at saka kamatis. So, pakukuluan ko yan hanggang lumambot at kumunti na yung sabaw. So, ito na, luto na ang ulam ko. Kakain ako. Mag-alas 3 ng hapon yan. Ganun ho talaga yung oras ng kain ko. Kasi kahit nga ako magtimpla ng kape ng alas 9, alas 11 ko na ho natatapos. Minsan nga inabot pa na maghapon. Dahil nga sa trabaho ko, nalilingat na ako sa pagkain saka sa oras. Hindi naman dahil
laging busy. Talaga kung yun na ho talaga ako eh. Yung kape ko kailangan malamig bago ko inumin. Thank you for watching guys.